Ay, ang sarap ba pagka ganyang mga opisyal sa gobyerno kagaya kay Mayor Isko Moreno na kahit na ulan, bumagyo, bumaha, andyan siya lagi sa ano talaga sa pagsiservisyo. Nakita ko kasi video kanina ng nabinaha yung parte dyan sa may UN at saka sa may TAF na talagang sumugod siya doon na lakas ng ulan. Tapos alam naman natin na may bagyo sa Pilipinas ngayon, yung kailang palabas na yata yung bagyo. So impress na impress ako sa kanya pagkaganyan klase magserbisyo kasi makikita kasi natin na kung gaano talaga niya kaimportante ang mga tao. Hindi lang yung panahon sa eleksyon, hindi lang yung panahon sa pangangampanya na ikampanya yung sarili niya na ito yung gusto kong gawin. Although ganun ang gusto niyang sistema sa gobyerno noon pa at hanggang ngayon yun pa rin. Although binatikos yan siya na nag-iikot sa syudad ng Maynila na naka-video, naka-Facebook live. So sa kanya yung diskarte, kung ano diskarte. Kasi yung iba nga daw dyan, nagtatrabaho naman ng maayos pero hindi naman pinapakita daw sa pagla-live o kaya sa pag-Facebook. So diskarte niya yun eh. Makikita talaga na ano talaga yung kanya pagsiservisyo sa mga tao. Wait lang, may baboy ramo. Pakita ko sa inyo. Ayan. Kaya lang yan, nanunugod yan. Naputol tuloy tayo sa pag-inom usapan. Pero pakita ko sa inyo yung baboy ramo na yan. Naku, malaki ah. Sumusugod talaga siya. Hey! Delikado kasi ito mga ganito. Talagang patuloy natin. Uy! May anak. Kaya pala may mga anak. Hey! Hey! Diyan ka lang, Bruno. Iwan lang kita dito, ha? Bruno, diyan ka lang. Kasi mamaya habulin mo yun. No. Diyan ka lang. Antayin mo ko din. No. Diyan ka lang, ha? Antayin mo na. Paandar ako ng motor. Gustong pumasok. Kailan baka habulin yung mga baboy, ramo. Delikado kasi yan. Nanghahabol kasi talaga yan eh. Piligruso talaga yan na lapitan lalo pag may anak kasi didipinsaan yung anak eh. Kahit sino, di ba? Kapag anak na yung nanganganib, talagang didipinsaan mo. Wait lang kasi wala kasi kaming tubig, kailangan ko papaandar ng motor. Tuloy natin pag-usapan si Mayor Isko. Okay, tuloy natin yung pag-usapan natin si is Mayor Isko Moreno na ganyan lang public servant talaga. Ito yung video pala na lumusong siya sa sa may sa baha. Nagpaulan ha. Ayan.
nito. Kahit umulat. Uy! Sa kabila! Sa kabila ka na! Makunyatan kita eh. Doon ka na, doon. Binigyan ko na nga kayo ng lift. Na-declag na ba natin ito? Ano? Sige. Look. O di ka ba naman hanga sa mga ganyang klaseng official sa gobyerno? Na talagang pagdating sa mga ganyang klaseng kalamidad, una ka talaga. Ikaw yung mauna dyan na pupunta, hindi yung press briefing tapos tsaka ka bibisita sa doon sa site kung saan ang may nangyaring hindi maganda. Kaya binabaha. Hindi. Siya kasi trabaho agad, no? Kung nagiging presidente lang siguro yan, ngayon na 3 years na si Bongbong Marcos sa kanyang panunungkulan, siguro ang laking improvement na sa Pilipinas nung nangyari kay Tatay Digong. Ang laki sigurong improvement talaga na nagawa na siguro ni Isko Moreno, kasi nga sa loob lang ng 3 taon sa kanya sa pagka-mayor sa Manila. Imagine yung nagawa niya, nagpatayo ng mga hospital, nagpatayo ng mga eskwelahan, may mga kondominium, nakikinabang na yung mga tao noong 3 years pa lang yun Ganun siya ka-dedicate sa kanyang trabaho na hindi mo talaga siya sabihin na pakitang gilas lang na ganyan. Hindi naman sa hinayangan talaga ko sa kanya noong panahon ng nung eleksyon na natalo siya. Hinayangan din ako kasi nakita ko kasi ang kanyang trabaho talaga. Noong nagbakasyon ako ng Pilipinas noong time na yon, kung talaga ang kanyang serbisyo doon, makikita talaga. Tapos papuntahan mo ng Maynila. Tapos parang nagtandem sila dati ng mga local official at saka itong si dating Pangulong Duterte. Parang lahat ng mga local official sumasabay sa trabaho ng nasyonal. Kaya doon nakagandahan noong time na yon na pati mga local official ay makikita natin kung paano nagtrabaho din. Kasi ang presidente kasi hindi naman hindi naman nagpalamya-lamya, hindi naman nagpakuyak-kuyakoy. Trabaho to the max. Kita naman natin yung mga build, yung mga mga nagawa nilang mga hospital, mga pantalan, mga airport. Tapos yung mga bukod dyan, yung mga driver's license. Makwento ko lang ng mga ganyan na klaseng pamumuno sa loob ng 6 years ba na ang daming nagawa, ang daming accomplishment ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, lahat ho yan
hanggang kwento na lang tayo kasi yung sumunod sa kanya hindi naman din na nakuha, hindi nagaya yung kanyang estilo na pamumuno ba. So sayang lang talaga. Ito yun nga sabi ko, yung Pilipinas ngayon imbes na paangat tayo, wala. Di pabalik tayo, pabalik na ganyan. Wala ka ng choice talaga kundi mag-agwanta ka na lang talaga sa gobyernong ito. Kung kaya naman siguro agwantahin talaga o tiisin ba. Mo na problema karon sa mga tao nga kuan ba sa una nagdanghag. Grabe talaga ito, no? Grabe, napakasayang yung mga chances na mga dumaan sa atin, tapos bumalik tayo ulit sa ganito kagulo na sumbatan dito. Itong Dolomite na naman, dinikit na naman kay dating Pangulong Duterte. Itong missing sabungero, dinikit kay Pangulong Duterte. Itong mga ano pang iba dyan, ang daming dinikit na kaso para tibayin talaga si Pangulong Duterte walang silbi pagiging presidente niya. Ganun ang tingin ko sa mga tao ngayon, itong administrasyon na to, na ano ba talaga na paralyze ang kanya panunungkulan noon. Grabe, no? Sa ganitong pagka presidente kang galing sa matino, tapos yung sumunod sa iyo hindi maganda ang pamumuno, parang hihilahin pa rin niya yung pabalik na ay ganito, mas lala to sa akin kasi yung sa akin ito yung accomplishment ko eh. Ang dami nating maalala sa mga ganyang administrasyon na hindi ba natin pwede na hindi talaga maikwento kung tayo man ay patanda na ng patanda talaga. Ma-imagine natin yung mga ginagawa na ng dating presidenteng Rody Duterte, na ipagmalaki mo talaga na hindi mo talaga sabihin na nagiging masama siyang tao. Kasi yung kinakabit sa kanyang kaso ngayon na sa ICC, para sa akin hindi ako nahiya na magkwento dito sa mga tao dito sa bansa na to kung ano siya, kasi ang nilabanan niya grabe. Kasi yun din ang problema ngayon dito eh, yung mga ganyan na yung mga DRUGs, nako, laganap dito. At saka hindi kagandahan lang diyan kasi kapag nahuli ka ay pangonsumo lang, hindi ka makukulong. Basta madala ka lang pangkonsumo, wag na yung sobra-sobra, pero pangkonsumo lang, wala, hindi ka makukulong. Yan lang yung ayaw ko dito, kasi dito laganapin yung mga nakawan, ultimo nga lula na bulag, ninanakawan kasi pangbilingan yan. Paano nila naisip yan sa Pilipinas na yung mga ganyang klaseng tao na salot talaga, kapatid mo salot sa mga ganyan, tapos ipaglaban mo pa, ganun kalupit. Hindi talaga maganda tingnan. Kaya ayun, yan ang nagiging problema sa atin.